Oo, sige. Ano yan, naka-record yung ano niyan? Opo. Naka-vlog. Ah, naka-vlog. Magbubuhos na sila ng ano, ng pundasyon. Nandoon mo pala sa ilalim na hindi pa na ano na may tao roon. Nasa ilalim pa po. Magbubuhos Oo, na. dalawang tao, nabuhusan ngayon. Mabilis yung semento nila. Oo, yung ano daw nila doon, minuto lang daw. Mixture nila nun matindi. Oo, may ano daw yun, may pampatigas daw yun. Mabilis yun eh. Mabilis daw tumigas. Eh ano pang gagawin ka? Hindi na raw kinuha ko sa ilalim. Sinacrifice na. Oo. Kumbaga padugo na nila yun. Padugo. O baka sinadya. Puta, wala tayong padugo ngayon. Sama na yan. Hindi lang padugo yan. Kasama na laman tsaka buto eh. Dapat dugo lang eh. Kaya nakapag-resign daw siya nang wala sa oras eh. Hindi niya raw maatim yung ganun eh. Palahon yan kung ano, kung ilang araw nyo mayayari kung kayo mag-stay. Oo, pupunta na pabalik. Sagot ng company ba? Pabalik ano, yung sa service na ng ano, truck na naman pasasakay nito. Sasabay lang sa truck na naman. Oo, pasasabay na naman ako sa truck. May paikot na kasi ng Andox, dami ng ano eh, dami ng outlet. Pilipinas na eh. Andoksu ba yan? Oo. Ibig sabihin product pala na Andox yun nando sa ano. Kaya maraming umaalis na technician eh. 20 taon ka na, Times 2. hindi, bibigyan ka ng 200. Ba? Maganda. 200 pagka naka 30 taon ka plus
300 ka na naman uli. Pero yung sahod mo, Ganun pa rin, no? Hindi tataas, pero Ano ba, tapos bibigyan ka ng sinising na ano, ng kumpanya. katibayan ng ano mo, ng Oo. pagtatrabaho mo, kumbaga parang pagiging ano mo. Oo. Yung iba sinasanla. Kasi ginto eh. Ginto. Medyo may maganda rin pala kasi kung ikaw naman ay magtatrabaho lang din naman, yan kung minimum ka naman, hindi mo nakalaalisan, di ba? Kung meron mang ganon. Ang hahabulin mo na lang yung length ng service mo. Oo, na mapatagal mo para makuha mo yung dapat mo makuha. Yun na lang kukunin mo rin. Total, magtatrabaho ka rin lang naman. Kasi palipat-lipat ka ng kumpanya, wala. Ayun, meron ka asa kahit pa paano. Para yung anak ko, hindi tumatagal sa isang kumpanya, hindi lipat. Opo. Minsan, nakakaganda naman po yung ganon. Kumbaga, minsan sa paglilipat doon umaangat di ba? Oo. Meron namang hindi. Meron po talagang hindi na, kumbaga, nauwi sa wala. Kasi nga, bandang huli, sabihin sa'yo, lipat ka ng lipat wala ka tuloy na, di ba? Wala na pala. Ito namang huling ano, itong anak ko naman na babae, itong huling ano, ako talaga nagpali sa kanya. Ito na abuso naman nung ano, nung amo. Saan pong bansa? Dito lang dyan sa mga, sa may Remedios. Nagtatrabaho sa yung papalis ng mga seaman. Ang inasabi ko, hindi na ano sa'yo. Above minimum siya, minimum, ang idinagdag lang, 30 pesos doon sa minimum. Sa minimum, konti lang. Kunti lang. Pagkatapos, ang trabaho pa. Ang trabaho, pati todo. overtime, todo. Ang trabaho niya para sa 5 tao. Ngayon pati linggo, papapasukin siya. Yung linggo, walang bayad. Edi, talo pa siya ron sa hindi nagdag sa kanya, bawing-bawi na yung kumpanya. Mag-OT ka ng 2-3, kabig pa yung kumpanya. Oo, kasi yung linggo, walang bayad. Tinawag siya ng linggo, walang ngayon, sabi ko sa kanya, para hindi ka natatawagan, paglabas mo ng pisina, off na. patayin mo yung cellphone. Off na. Sabi niya magagalit, sabi ko wala ka na sa trabaho. Kung gusto nilang natatawagan sila, magbigay sila ng pati load pati load, pati pati yung ako cellphone. tinitipid ko yung load at saka kumbaga off duty na ako personal ko naman tong cellphone, di ba? Ngayon, bigyan niyo ako ng company cellphone, di ba? Na hindi ko papatayin. Walang reason para i-off mo. Kasi company supply di ba? Pa-cellphone nila, pa-load nila, kaya hindi pa pwedeng patayin yan cellphone ng kumpanya yan Kailangan yan, permanente Maraming umaalis na natin, mababa pasweldo ang Pero bigay. ang tumatagal doon, mga driver, mga Yung nagdi-deliver ko ng supply nila. merong mga 30 years na, may 35 years. Siguro kung driver naman siguro, hindi naman sila bababa sa minimum. Hindi naman. Minimum yun. Minimum yun. Tapos pagka naka-10 taon ka, di ba naka 10 years ka na, libreng manok. bibigyan ka ng 20. 20 mil. Naka-on para anytime na tawagan ka, yun, may dahilan yung kumpanya. Pero kung personal mo, patay ka muna. Ngayon dahil yung nangyari, hindi na siya matawagan. Hindi na nagalit na nga sa kanya yung yung opisina. Hindi naman tinanggal. Hindi nga sabi nga, tatanggalin daw, kakasuhan. Sabi ko pag-resign ka na dyan. Lalo kung kumatagal mo siya, pwede niya laban. Baka makakasuhan ng illegal dismissal Diba? Wala namang ground para tanggalin siya kasi palipat-lipat siya, halos lang siya doon, 1 taon pa lang. Pero marami siyang naituro doon sa kasi nung pumasok yun doon, yung kumpanya, wala daw kaalam-alam ang pati sa ay nung umalis na nga siya, inahabol pa rin siya. Pinatuturuan pa yung mga tao. Sabi ko, hindi po pwedeng turuan niya. Sabi ko, punta na. Di ba, nag-aaral ka, sabi ko, pinag-aaral kita. Gumastos ako sa'yo Hindi ko yun. Ibinayad dyan, kumbaga. Ngayon, tuturo mo ng libre? Tuturo mo nag-aaral ka nga, sabi ko. Umpisa ka ng grade 1 hanggang binalaki kita, sabi ko.
gumastos ako ng malaki. Ngayon, Bayad, magpapaturo sila. bayad sa eskwela, bayad, Oh, gasto sa baon, pamasahe. ngayon papaturo sila sa'yo. Libre, Libre, kikita sila. Pautak yung kumpanya eh. Pinuntahan niya pa rin ng ano, tinunguhan niya ng bahagya, tapos yung bandang huli. Inalis na. Hindi ngayon, naramdaman ng kumpanya na yung tinuturuan niya daw, 5 tao, para sa 5 tao. Yung issue na hinawakan niya, sabi ko, hindi. Yan ang pagkakamali ng kumpanyang inanahan mo. Hindi ka pinangalagaan. Marami pong kumpanya yung ganyan eh. Kumbaga, hindi nila nakikita yung kahalagahan ng tao. Kahit ikaw eh, nagpapakita ka na ng maayos sa trabaho na hindi ka na mapapaghangat masyado sa laki na sweldo. Pero syempre, ibig sabihin, may konti namang ano, di ba? Nagde-demand naman tayo ng konti kasi alam naman natin na kung ano yung tinatrabaho natin. Pero ibig sabihin, dapat makita nila na ikaw eh, may halong pakikisama na yun. Di ba? Para, halimbawa, katulad nun, ginagawa mo na yung trabaho ng 5 tao. Eh kasi diba humingi ka ng konting dagdag? Palagay mo na dagdagan ka ng kakarimpot nga lang, baka yung sweldo ng isang tao di pa ibigay sa'yo, di ba? Eh 5 tao ang ginagawa mo. Dapat nakikita nila, di ba? Na nakakaminos nila. Kasi pan 5 tao ang ginagawa mo eh. Sweldohan nila, isa lang. Kaya ako nang pinalis dahil nakakarinig ako na yung magandang hindi sinasabi sa kanya nung amo niya, kinakikwento siya. Sabi ko, iwanan ko na yan. Kumbaga hindi niya deserve na ano. Sabi ko, Mas marami pang ano makikitang amo kumpanya na ngayon, mas kailangan ng serbisyo niya at saka magbibigay siya ng tuturo na lang siya sa ano, sa mga bata. Ano po yung tinuturuan niya mga bata? Mga foreigner. Yung ano tawag nito? Online. Opo. 100 per hour ang bayad sa kanya. Online pa yun, no? Oo, sa isang araw, sabi niya, kakapit ko naman siya. May 700 siya, sabi ko. Okay na yan. Sa bahay lang po yun. Sa bahay ka lang. Hindi na niya kailangan ano, umalis ng bahay, ano. Minsan sinasara yan eh. Pasada. Opo, tigil pasada po. Pero meron naman bumabiyahe. Hindi naman talaga makukun talaga na ano. Siguro babalik uli yan mamaya ano, hapon. May tigil pasada na naman Ito hapon. mga bakal na itong nilagay. Wala yung bakal na yan, basta lang. Hindi naman talaga matototal na ano eh. Pinipay out kasi sila eh. Opo. Pero maybe ipapalit na ano. Ano na masabing jeep eh, parang minibus eh. Hindi saka Mahal. hindi lang mahal. Kita mo ang mga itsura ngayon. May mga halos papabulok na eh. May kumita na naman dyan eh. Nung pinupush yung ano na yan, may kumita na naman eh. Tignan nyo, hindi malaman tuloy. Kung hindi mo ma-identify kung jeep o bus. Di ba? More on minibus siya eh, di po ba? Oo. Ayan, okay pa yan. 4 pa, gulong yan. Pero meron niya 6. Naka-double tier yung likuran. So, 6, hindi na jeep yan. Di ba? Oo. Truck na dapat yan dahil 6 na. 6-wheeler na eh. Yan, ganyan. Baka pwede pa sabihin mo. Sige, 4 lang gulong yan eh. Okay. Pero pag nag-6 na, nag-double tier sa likuran yan, diba, teka muna, 6-wheeler na yan. Di ba? Truck na yan. Minibus na yan. Ang ganda lang dyan, nakatayo ka. Tsaka naka-aircon. Kumbaga, pag pasok mo, hindi ka na yuyuko, nakatayo ka. Hindi ka mahirapan. Tsaka plus naka-aircon nga. May kamahala kaya nahirapan yung mga ano eh. Sobrang taas ng ano, tapos pati yung mga UB Express na yan, pinipace out. Ng mga galing China na sasakyan. Ewan ko lang po kung pumapasukin pa kung China ha. Kasi hinuhold na ng presidente, inaalis na yung ano ng China eh. Siguro sa ibang bansa manggagaling, pero pag China mukhang ano na. Kasi ini-stop na nila yung ano ng product ng China eh. Pati nga incheck pinaalis na nila eh, di ba?
ganun pa rin eh. Nilagay niyang si sa Department of Agriculture, si pangalan nito si Chu. In-check pa rin. Lauren. Puta ng may-ari ng Prabil. Tingnan mo magkano galunggo ngayon. Puta na umabot ng 300. Gago naman. Yung pang mahirap na no? Oo. Dati pang mahirap lang yung galunggong, nabibili ng 4, isang tumpok, 5, ganun dati, 7. Puta nung napalitan na yung presidente, nagmahal, nung kay Cory, nagmahal eh. Simula nun, tumaas na. Eh mas grabe ngayon, ba't umabot ng nag 300 yung galong parang yung bigas, yung sibuyas, lahat. Meron po kasi ilang mga negosyante na iniipit, katulad dyan sibuyas, iniipit ng mga Chinese eh. Dagsaan sibuyas, hindi lang nila nilalabas. Pag ipit pag wala na, tsaka nila ilalabas yan. So mahal na. Sabi nila walang supply. Kasi meron ako naisakay dati niyan eh, magsisibuyas eh. Nagbabaksak siya ng tonelada eh, ganun ang estilo raw eh. Plus, kumbaga yung bayad sa kanya, meron pa siyang dagdag na katulad ng minsan eh, kumbaga nag-deliver siya, meron pang extra bonus na 50k ang binigay sa kanya ng Chinese. Bonus lang yun bukod doon sa bayad sa kanya. Sabi, kinikita ng inchik yun doon sa deliver niya. Parang kapatong yung presyo naman. Oo, naka po yun. Kumbaga kasi nga hinuhold ng inchik yung sibuyas. At saka plus yung time na merong kumbaga ibibigay na cheque na, kung halimbawa 1 million, 2 million, eto na yung cheque, bayad na. Basta bagsakan mo ko ng sibuyas. Ang ginagawa naman daw niya, kahit may sibuyas na, hindi niya muna i-deliver dun sa incheck. Pinagugulong niya muna sa ibang kausap niya. Doon niya muna binabagsakan. Pag naganap yung check, sibuyas ko. Sabi niya, deliver mo. Sabi niya, wala pa eh. Ganito. Sabi, gusto mo babagsakan kita, pangit. At siyempre, ayaw. Gusto yung quality. Ay, antay ka. Wala magawa. Pero kanya nung nagsisimula ako, utangan mo yung check, ayaw. Mahirap magtiwala check. Pero pag nagtiwala yung check, okay. Katulad nga kahit kumbaga wala pa yung item, bayad na sa'yo. Ganun daw yung in-check. Kaya umasen siya, yumaman siya. Kasi sabi niya dati iniiwan ko yung probinsya namin eh. Nagtrabaho siya rito 10 years sa isang processing meat. Ngayon, naisip niya parang wala rin, pero nakaipon naman siya, bumalik siya ng probinsya. Bidala siyang konting pera. Ngayon, nung time na bumalik siya probinsya, nabalikan niya yung ex-girlfriend niya na dalawang magkapatid lang na babae. Nung time na bumalik siya, medyo matanda na yung magiging biyanan niya. So din nagkatuluyan sila, napakasalan niya. Para sa babae, yung babae naman nurse, tapos merong boyfriend na foreigner. So hindi interesado rin sa party niya sa lupa. Ang ginawa raw nila, sila na mahala, sabi rin ng biyanan, kapag matanda ng biyanan, ikaw na magpaano niya sa lupa. So ginamit niya yung lupa na yon, buong kalupaan na dapat magdi-divide sa dalawa dahil sa magkapatid. Yung dala niya pera, pinuhunanan niya ng sibuyas, doon siya umasenso sa sibuyas. Doon nagbago buhay niya. So ngayon yung biyanan niya, parang kumbaga sagot na nila yung biyanan niya. Sila na bubuhay sa biyanan niya. Nung nasakay ko yung simpleng-simple lang yung lalaki eh. Kupas yung pati yung mao. Tapos merong packbag nasa harap. Balak pa manood ng sine. Sabi ko yung sine pupuntahan yung sir ka ako, nasunog na ka ako, matagal na ka na ganun ba? Kaya balik mo na lang ako doon, kukunin ko yung yung binibili kong mga bakal para sa welding. Pagdating sa Cubao, nung magbabayad, bumunot ng pera dito sa daldala niya yung packbag, puro pera pala. Yung kinukwento niya na kumuleksyon siya ng bayad sa kanya, totoo pero pag titignan mo, ano ba totoo ba to? Para kinukwentong barbero lang pero totoo. Kilala siya rin sa Cubao. Boss, kailangan to. Kilala siya. Nababa yung mga dala-dala niya bakal-bakal. Kaya titignan mo siya, simpleng-simple lang. Sabi ko, sir, totoo pala yung kinukwento mo eh.
Hindi ka natatakot balak niyo pa ba sa sine, pera pala yung dala-dala mo sa bag mo. Wala siyang kaporma-porma magano. Eh syempre probinsya pa, ang itim ng kulay pa niya. Sinimulan daw niya parang isang isang tabo ba o dalawang tabong binhilang hanggang sa lumaki. Kasi mga karate gano'n niya, probinsya niya, mga taga-lugar niya, kumbaga siya namumuhunan na. Lupa mo, tatanim natin sibuyas, ikaw mag-aalaga, ikaw mag-ano, basta akin lahat. So magiging hati, parang kalahati, parang gano'n. Lalabas niya yung gasos niya, kalahati. Ngayon, yung kalahating parte mo, ako na rin ang bibili. Kumbaga, wala na middleman. Siya na rin ang bibili ng pera na. Kumbaga, halimbawa 3 tonelada parte mo na sibuyas, ako na rin bibili noon, pera na. Tapos namimili pa siya sa ibang karating na probinsya niya ng sibuyas. Kaya yumaman siya. Kasi noong time na yun, naghahanap pa rin siya ng truck eh. Tapos kanya baka meron alam mo yung anong truck. Naghahanap siya ng truck. Pinaka sideline niya kapag medyo nakatanim na, yon yung welding niya na syempre mga nagre-repair siya ng yung mga ginamit sa pang-araro, mga kung anong sa pagtatanim, yun naman sideline niya para may kita pa rin. Yan nung kwento niya pamalakad niya, masenso siya. Sabihin na yung talagang yung swerte kailangan meron kaakibat na sipag tsaka diskarte Kung sipag ka, wala ka namang diskarte, wala. Opo, kailangan may diskarte, may halong diskarte parang yan parang pag-abroad yan hindi naman lahat na nag-abroad sinuswerte, di ba? Meron doon sa sobrang sipag. Trabaho niya yung sa quarry. Opo. Nakadaganan siya ng bato dahil sa kasipagan niya. Opo. Sobrang sipag. Tinalakan siya ng asawa niya. Sabi niya, hindi ako magtatrabaho, piyesta, sabi niya. Hindi ako sabi niya. Sabi niya, hindi ka magtatrabaho, piyesta lang yan, wala tayong pagkain. Trabaho nga yun. So nagkuwaring siya per day siya, parang gano'n. Nabagsakan siya ng pisat yung katawan mo. Kasi marami na akong na encounter na yung hubang hindi naman graduate, hindi naman may pinag-aralan, pero umasenso naman po, di po ba? Ibig sabihin, may diskarte. Plus swerte, may buenas na kasama, di ba? Meron naman na tapos, pati hindi naman umaangat. Di ba? Kasi ang mindset, karamihan nung ganon, ang mindset, may pinag-aralan ako. So hindi ako pa pwede nung simpleng trabaho lang na magkano lang ang sweldo, di ba? Parang sa ego ko yan, puta, tapos ako, graduate ako, di ba? Papasok ko ng ganyan, di ba? Maraming ganun ayaw, kasi tinatamaan yung ego nila, yung pride nila, di ba? Meron naman, hindi tapos, ba't pa ako mag-iinarte? Wala naman tayo alam, di ba? Bira ng bira, di ba? Kung sa malaki kita, kung sa may kikita, doon. Asama ng mga ibang teacher na nag-aral talaga, nakilay pag-teacher, pero sige, kahit katulong, di ba? Mas malaki sweldo sige, doon tayo. Teacher ako rito, mahina sweldo, kailangan pa magtinda ng tusino, doon tayo. Sa tayo, katulong tayo. Di ba, ganon? Binababa nila kaya nakakadiskarte. Minsan kailangan mo rin diskarte. Tulad ng anak ko, halos sumuko na dahil bumibiyak na raw yung niya, sa katawan. Kasi pumunta nga ng Canada, ang binagsakan niya, tagahugas ng sasakyan. Po. Ang in-applyan po niya, sa opisina. Sa opisina. Pagdating doon, iba naging trabaho. Ibang trabaho. Doon siya nilagay, tagahugas ng po. Tagahugas ng mga sasakyan. Po. So ibig sabihin talagang nagkaroon ng yung pag-apply niya na yun. Hindi tama rin, hindi tama rin sa in-apply niya, hindi talaga. Yun pa rin, yung sunod yung sahod, pero yung niya, ibig sabihin talaga yung trabaho na yun, hindi talaga doon.
Hindi nila kailangan para makapag-ano lang sila ng tao siguro. Ngayon, no choice ka naman, hindi naman maapektuhan yung kontrata mo, sweldo, sige, nandun ka na eh, di ba? Oo. Pwede eh. Ganun din. Nandun ka na, nababalik, ayaw mo, parehas naman sa sweldo, di sige na lang. Dilipat na siya sa opisina. Tama. Hindi. Kasi makakuha naman din yun sa pati sa niya, eto, may alam to, di ba? Pang opisina talaga to ron. Ba't mo ilalagay dyan? Kailangan natin Doon siya napunta. bunutin. Napunta siya ngayon sa sa tawag niyan. Yung mga ng piyesa ng sasakyan na yung ginagamit mga snowmobile. Tama po. O doon siya nailagay na siya roon. Kaya kung ayos na yung sabi niya sa akin, patumigil ka na ng trabaho mo. Hindi ko pa na sa akin. Sabi ko, Canada po yun oo, yung ako po bumibili ng ng gatas. Diyan ka na, di ka magpadala ng pambili ng gatas. Sabi niya, nagbabayad naman ako ng utang pa kasi. Nagdahilan ka pa May pinsan po ako, manager ng isang branch ng Robinson Fairview. So manager po siya. Umalis po sa pagiging manager at nagpunta ng Canada. Pinagpalit niya yung pwesto, dito manager ka na, ma'am, gano'n. Pagdating doon, hindi ka naman ganun pwesto. Di ba? Kumbaga, sabi nating wise, siguro yung sweldo, iba naman ang nandun siya. Minsan rin eh. Kumbaga tayo ordinaryo, isipin mo, manager ka na, alis ka pa, di ba sayang? Di ba? Hindi lahat ng tao pwedeng pumesto ng manager. Kahit nga pare-pares kayo ng naalalaman, di ba? Competition pa kasi isa lang yung manager, marami kayong naghahabol dun sa pwesto na yan, sa posisyon na yan, di ba? Maraming gustong kumuha niya. Ikaw naman nandiyan ka na, aalis ka, di ba? Ganun lang yan eh. Kumbaga parang yung doktor dito eh. Doktor ka rito, pero mag-a-abroad ka, babagsak ka, nurse. Di ba? Di ba? Ano yun na yan, di ba? Yung mga teacher natin dito, di ba? Putang bagsak PH. Kaya nga, ganun, kahit yung doktor yun, malaki sakripisyo po nun. Imagine, ang laki ng ginastos ng magulang nila. At yung panahon ng pag-aaral na para maging dalubasan doktor. Pero isasakripisyo nila, magna-nurse sila. Sa Amerika, nurse lang sila. Kasi di papayag yung mga Amerikano, teka muna, kami narito, nurse ka lang. Nurse ang kailangan namin, hindi pa pwedeng, doktor ka rin, nurse ka. Payag sila noon, di ba? Siguro nga ang kapalit naman, teka muna, kahit nurse ako rito, at least ang sweldo malaki. Doktor ako dyan, hindi, malaki pa rin yung sweldo ng nurse na lang. Diskarte eh. Kaya, yes lang naman pala eh. Pagtatapos pa ako, hindi naman ako tapos, kumikita rin naman. At nakapag-abroad din naman, di ba? Bakit pa ako magtatapos? Di ba? Yun ang pag-iisip ng iba. Pero, syempre, iba pa rin talaga yung may alam ka talaga. Yung talagang hinasa mo yung utak mo, yung talino mo sa pag-aaral, di ba? Hindi ka mabibentahe. Iba pa rin merong pinag-aralan. Kaya lang, minsan, nagtatalo nga kasi iba naman talaga yung may diskarte. Di ba? Kaya minsan, di ba, ano ba maganda? Yung may diskarte sa buhay, may pinag-aralan. Di ba? Kasi minsan makikita mo, ikaw may pinag-aralan. Ano ka ngayon? Ako walang pinag-aralan. Bakit mas angat ako sa'yo? Di ba? Parang ganun eh. Meron akong pinsan, nag-aaral sila, no? So, nangyari, nahinto ko na pag-aaral kasi nag-asawa na eh. Mga bata pa eh. So, unang tingin, bata pa, anong mangyayari? Kaya lang, yung biyanan niya, may tracking. Paboritong anak yung napangasawa niya eh. So, sige, nag-asawa kayong bata. Ito isang track. Palaguin nyo. Sanay naman yung babae na yun, na kakasama ng magulang, paano ano yung inistima yung tracking nila. So, yung isang puhunan ng babae, ng asawa niya. Siya naman, ginawa naman niya, umutang siya sa kapatid niya, sa pinsan namin, sa ate niya, na nasa Japan. Umutang ng pambili isang truck. Tinimbangan niya yung truck para hindi nakakaya. 2 truck. Ngayon, alam niyo ba, ang truck nila, hindi na, ang dami na. So ngayon, bata pa, nagberde yata nung nakaraan eh. Parang 40 lang siya o wala pang 40. O 40 ganun.
Bata pa, milyonaryo na eh. Magkano isang truck? Milyon. Yung pampier na truck na humahatak ng container. Meron pa sila isang truck na bagong kuha nila eh, nakargahan ng illegal, hindi na nila nabawi. Hinulugan nila, tinapos sila. Nagbabayad sila ng truck, hindi nila napapakinabangan yung truck. Ngayon, ang laki ng bahay na nasa Bulacan. Milyon ang halaga. Kaya yung swerte, ano eh, minsan ano lang din eh, kailangan meron lang ano eh. Saka yung swerte ko minsan, hindi na mauulit kung Apa. Oo, kung babigyan ka ng isang magandang swerte. Pagyamanin mo na kasi hindi na, wala na. Sa beses lang dadaan Apa. Kapag naging pabaya ka, parang tumama sa loto yan. Yung mga binigyan niya, dahil balato, ni negosyo. Oo. Siya tumama sa loto, ay teka marami pa, naglustay ng babae, nag-inom, bandang uli, bumalik siya sa pagkawala. Yung mga binigyan niya, yun ang mayayaman ngayon. Di ba? Oo, ganun yan. Ganun nangyari, di ba? Meron namang nanalo sa loto, siguro kung ano, nagsakim o hindi binigay sa asawa, ano, pinamaster, pinapatay, di ba? Parang ganun eh. Isa swerte-swerte eh. Isa naman pag yung hindi para sa iyo, parang sa akin pa nangyari. Dapat tumama ako ng solo winner ng loto na yan. Noong una akala ko baka kalokohan lang yan, baka ano lang. Pero posible pala mangyari talaga. Dahil no winner, hindi ko na itaya yung kombinasyon na lumabas. Samantalang alaga ko. Nabiyak yung kombinasyon. Yung mismo ano hindi ko na ibalik. Solo winner dapat. Kung naaalala niyo po, lumaki yung presyo ng loto na naging 20. Bago po nag-20, dapat tinamaan ko yun. Kasi pagka ano nun, tumakbo pa na tapos may tumama na balikbayan, lucky pick ang tinamaan. After niya makuha yun, tumaas na ang presyo ng ano, naging 20 na. Kaya dati 10 ticket, naging 20 na. Yan yung numero na yun. Tatay ko, namatay na lang sa tataya ng loto. Halos kalahating sako na yung ticket ko naipon ano. Ticket na ipon na. Iniipon niya yung mga ticket. Sa akin nung gano'n, nung siguro pagkatapos nun, 2 taon pang inulit-ulit, ayaw. Pinigilan ko kaya hindi na ako tumatay ng loto eh. Nagsawa ako eh. Namatay na. Kasi yun nga, tama nga sabi niya na minsan yung pagkakataon, minsan lang dumating, di ba? Noong time na yun, nasira ako, hindi ko, kung bakit, ibig sabihin talaga hindi akin eh. Hindi para sa akin. Tama yung ano ko na magdadalang swerte yung anak ko kasi malit pa. Anak, ano ka nang ano? Pa hindi ako paano eh. Siyempre yung bata eh, 655 lang eh. Daming numero. Wala akong numero, baka swerte ka. Papa day yung ano mo na lang, yung number mo na lang. Ano number? Yung sa cellphone mo, sabi ko, oh nga, bumili pa. Kunin mo ka ako yung card kasi bumili ko ng bagong SIM. Isakto yung pagkakakuha ko ng numero ng cellphone ko. Yun ang lumabas. Sabi ko, aalagaan natin to, nasa notebook. Unang taya, talo. Sumunod na taya, nanalo. Tagtatatlong numero. Sabi ko, di babalik. Sumunod na taya, hindi natayaan. Ay, yung pala yun, yung bumiyak. Tataya ako, nagkombinasyon ako ng tatlo, biniyak ko. Ngayon yung buong 6, hindi ko na ibalik. Sumablay, ang sakit sa ulo. Siguro 2 buwan akong ano, ang sakit sa ulo kasi nasa notebook ko. Sabi ko lang yan, tsaka meron ng card, dadali na lang yung card. Sabi ko lang yan, dapat tumama ko jackpot, tsaka yung 2 biyak na yun. Ba't yung mismong kombinasyon ng 6, hindi ko na itaya. May pera naman. Sabi ko, ano sa pagkatapos yun, 2 taon ko mahigit na tinatayan, hindi lumalabas. Pinigilan ko na. Sabi ko wala, hindi talaga para sa atin. Solo winner dapat. Kapag minsan lang bibigyan ng pagkakataon, sumablay pa. Sige po. Sige po. Thank you po. Ingat po sir. Thank you po. Salamat. So ayan guys, babalag na sakay natin dito sa may Terminal 2 no.
Philippine Airlines to, tsaka Air Asia. Palabas tayo ulit, ano? So medyo tantala lang tayo. Medyo napadaldala naman tayo rin sa ating pasahero, guys. Sana meron tayong maisakay dito pa labas, ano, para mas maganda maging biyahe natin, ano. Swertihan yan kapag merong pasahero pa labas. Ito ay Terminal 2, no? Dito nakakuan yung mga flight ng Philippine Airlines at saka Air Asia. Terminal 2. So yan guys, mukhang wala tayong mailalabas na pasahero pababa, no? Ayun, isang yan nasa unahan, may nakuha siya, no? Isang taxi. Sayang, ano? Wala tayong nakuha, guys. So ang tendency, kinakailangan natin bumaba dahil bawal magpermi rito. Pinaalis ng mga gwardiya, guys. So ayan, wala, baba tayo, guys. Palabas tayo. Baba tayo ng Terminal 2, no? So ayan yung bandang unahan, yung dating dayong Pilipino, no? Gawing kanan. Pero ngayon may sarado na, no? Madamot matalahib na siya, no? Dating pasyalan yan, guys, na yung Pilipino. Kung yung mga nakakaalam pa yan, ano, yung area na yan, yan yung dating na yung Pilipino. Pero ngayon, guys, hindi na, sarado na yan. Isa dati yan sa pasyalan na pinupuntahan dito, no? Ngayon napabayaan ng lugar. Hindi na nila dinevelop o nirenovate, ano? Gawa rin siguro ng marami ng ibang pasyalan, lalo nung nauso yung mga mall, ano? Nang lumawig yung mga SM mall na yan, kung ano mga mall. So ang tao mas pinipiling magpunta sa mall kasi nga malamig at saka kompleto na, no? Nandun na lahat. Nandun na sinihan, kainan, pasyalan, laruan, lahat na, no? Pamilihan, supermarket. So lahat ng pwede mong gawin na presko ang kondisyon, kumbaga aircon nga, so hindi ka na mainitan, so nandun na lahat. Hanggang sa umunlad at nauso yung mga gadget, kung mga computer, so nagagawa na lahat, ano? So hindi na masyadong natabunan, kumbaga natabunan yung mga ganyan na Pilipino, maging Luneta, hindi na siya ganun kalakas, karami ng tao, no? Hindi na masyadong, ano, kasi syempre pipiliin mo pa ba yung bibili ka na initan ka compare sa mga mall na pagpasok mo maramdam mo yung lamig, di ba? Ay mga takot sa init, ay mainitan, so syempre doon ka na sa mall, di ba? So ayan guys, narito tayo sa
stoplight, ano. Kanto, ayan, kung kikita ninyo, naka-permit tayo, no. So ayan, inantay lang natin na mag-go. Tawitan niya, diretso tayo. Labas tayo ng ano, gawin tayo papuntang Baclaran, guys. Diretso na natin to. Tapos doon na tayo kumana sa pinaka papuntang Baclaran. Huwag na tayo mag-airport road, no. Ito na, dire-diretso na lang natin tong ano to, yung gawin ng Tambo. Medyo malayo-layo rin yung nag-isakay natin na yun, guys. Galing ng Avenida. So, mas maganda sana kung nakakuha tayo ng sakay galing ng airport, ano. Anyway, dito sa labas para sa Baclaran makakakuha tayo. Malayo pa naman itong ating magiging tatakbi na to, no. So malaki pa ang posibilidad na makakuha tayo ng sakay, guys. Medyo volume din ng traffic. Time check tayo, guys, 12:30. Alas 12:30 na. Kainan na po, guys, tanghalian na kayo. Lunch time na. So ako siguro late na naman tong kain ng tanghalian na to, dahil alangan na nasa biyahe pa, no. Medyo malayo sa mga lugar kung saan kami nakakakain, ano, tanghalian. So, siguro biyahe muna, maya maya na. Balikan ko na kayo maya maya, guys. Update ko kayo maya maya pag nakakuha tayo ng sakay. 2,000 years later. Saan po kayo? Sa Rojas po. Rojas. Di ba dadaan pa natin sa Patos, Manang? Ha? Dadaanan pa natin sa Patos? Ay, oo nga pala, no? So ayun, guys, ibaba lang na sakay natin sa Roas District. So hanap ulit tayo ng sunod natin may sasakay, guys. Chuato tayo. Tapos ulit tayo ng Irod, guys. Daming tao dito sa may Amoranto. May paayuda raw yata si mayor o kung sinong politiko, no? May mga pa-grocery, no? Mga naka-bag. Ilang araw na yan na ganyan, Siguro naka-schedule, naka-set kung anong barangay ang pupunta. Mga red bag,
maaring yung nakalista yan sa mga barangay. Mga nakapunay sa gilid ng bangketa, mga naka red flag sila, no, na may design. Yan. Grocery yan. Pampasko na yan siguro. Wala kung kaninong politiko yan, guys. Maganda naman yan dahil kahit pa paano maambo na naman ang grasya nila, no, mga kababayan natin na ganyan. Baka nag-aantay sila ng mga libreng sakay nila sa galing sa kanila mga barangay, ano, saan sila nagmula. Hindi naman yan sasakay para mag-taxi pa, dahil syempre baga naghari muna nga na makakuha ng paayuda. Malamang yan either meron sila arkiladong sasakyan, so may mga nakaparadang jeep dun Project 6 parada lang. So malayo yung Project 6 dito, no, para dito siya magpirmi. So ayun guys, malapit na tayo Scout Reyes, pakanan tayo para makalabas tayo uli ng Iron. 1 minute 37 seconds. So yun guys, nasa pila tayo ng SM North. Tayo na yun nasa unahan, no? Ilan tayo na masasakay natin? Guys, nagkakantay lang tayo na masasakay, no? Tayo na yun nasa unang pila. Time check 9:49 PM guys, alas 9:49 na ng gabi, no? So halos pasarado na rin tong SM North. Inuubos na lang, mapalabas na lang yung tao, no? Bagamat may mga pulot-pulotong pa ng mga tao, pero halos puro palabas na guys, no? Talagang nag-ubos na lang ng tao yung mall. Kailan natin ang masasakay natin guys? Green Hills, Annapolis po. Annapolis, Green Hills. Naka-vlog po yan. Opo. Alvin TV official po. Alvin TV official. Bali yung kuha po ngayon, mga bukas po yan. Kasi dalawang video po yung in-edit ko. Kaya na rin po nag-edit. Opo. Medyo sa gabi na siguro ma-upload tong kuha na to. Pangatlong video. Alvin TV. Alvin TV ba? Official po. Alvin TV official. Nakasound na po na white and blue stripe. Dami mo na pa na-upload. Opo. Libangan lang po. Baga, ano lang. Libangan lang. Tatay ko rin nag-vlog. At naman. po. Pag medyo ano po talaga, panghihinaan ka kapag medyo lalo wala nag-ano sa'yo. Pero kapag yung parang talagang inaano mo yung sarili mo,
Pag pinupursige mo. Pero once na mayroong pumatok lang na isang click dyan sa video mo. Meron po. Meron ako isang video dyan na 118K. Opo. Malakas pa nga sa ibang bansa pa lumakas, sa ano pa, Indonesia pa eh. Meron tag 20K, gano'n. Basta yun. Opo, yung importante yun, enjoy mo yung ginagawa mo. Huwag mo nang itindihin muna yung kung ilabis o ano, hindi na eh. Basta may enjoy mo lang. Enjoy. Kasi pag hindi mo na-enjoy, parang... Kumbaga parang trabaho ang dating sa'yo, parang hindi mo mapipili po. Kumbaga habang ginagawa mo, parang kumbaga, nandun yung dedikasyon mo, tinatrabaho mo, pero parang at the same time, naglalaro ka lang. Nilibang mo lang. Siyempre, practical din naman tayo. Kumbaga, hindi naman tayo, ini-aim din natin na pagdating ng panahon, kumita. Pero sa ngayon, malayo pa yun. Huwag mo isipin muna yung talaga tutulak ka muna. Gastos ka sa load, lahat, effort mo. Yung katulad ako, pag uwi ko, hindi pa ako makatulog agad, nag-edit pa ako, ganun. Ikaw na rin pala Po, mahirap pag babalik-balikan mo yung kasi inaano pa, pinanonood mo pa ulit-ulit. Sasalain mo pa eh. Lalo yung naging conversation nyo ng pasahero mo, titignan mo kung pwede ilabas o hindi. Ikaw na magpa-final decision kung alin ang ilalabas mo, alin ang puputulin mo. Hindi lahat ng pinag-usapan nyo pwede mo ilabas eh, di ba? Lalo kung malamang sikreto na yung pinag-uusapan eh. Kahit yung hindi ka nakikipagkwento, yung sila nagkakwentuhan, alam mo na makaka-open sa ibang pinag-uusapan ng putol yun. Pero yung chika-chika lang na good vibes, pwede yun. Lalo kung kasali ka sa usapan. Pero titignan mo kahit kasali ka, kapag hindi pa pwede, putol na lang yan. Di balang i-mixin yung video mo. Tagal na kayo nag-vlog kaya? Mag-iisang taon na po eh. Kung December po. Sipag ka pala mag-upload. Opo. Kung December, mag-ano mo eh. Meron Gawa niya. akong kakilala doon sa rental. Nag-vlog din po siya. Opo. Mga pinipicture namin sa mga nahirit sa mga taping. Opo. Kumikita siya. Kasi naban lang siya dahil may mga video lang. May mga nag siya eh. Yun lang po importante rin, yung babantayan mo isa. Pero kumikita siya. Opo. Marami na siya. Oo. Yung mga subscriber niya nandun sa ibang bansa. Ang kagandahan po kasi niyan, lalo kapag yung nakadikit ka sa ibang sikat na vlogger. Kundi katulad yung mga artista, di ba? Yung medyo sinasabi natin medyo laos na. Pero may pangalan niya, kilala yan, di ba? Kaya extra yan, kaya meron ng followers yan, meron ng taga-sunod Tapos yan. pag nagla-live siya sa YouTube, pinapadalan siya ng parang may mga star-star. Aha, yung may palipad na sinasabi ako. Tapos subscribe. Isa nakaka-inspired lang yung kapwa-vlogger mo gusto makipag-collab sa'yo. Yun ang ano ron eh. Naging vlogger ko, napikita ko. Po. Para yan po natin. Isa na lang, lalo sa pamilya mag-asawa. Yung ano nyo lang, katuwaan nyo lang talaga. Makakahipong kayo ng video eh. Yung mga ginagawa nyo lang sa loob ng bahay. Opo, pwede po yun. Kasi ano lang naman po eh. Kumbaga, drama lang eh, di po ba? For the vlog lang eh. Lalagyan mo lang pagdating ng ending mo na for ano lang eh, di ba? For entertainment. Meron kami dyan, yung misis ko kami. Meron kami dyan na mga ganong pati yung Robos prank. Pinatulan namin. Opo, Robos prank. Isang Robos prank ko dyan, ang laki na rin ang inabot yung isang Robos prank ko dyan. 14K yata yung Robos prank ko rin. Meron din po. Sa TikTok, pwede kami mag-TikTok. Opo, okay po yun. Opo. Isabayin nyo na po. Lahat na yung nyo na. Facebook or Sa Facebook din, YouTube. nag-upload din po kayo. Meron po ang Facebook page. Parang gano'n eh. Kasi sabihin pinagtatawanan ka, yun nga yun nga mahirap gawin sa tao yung mapatawa mo eh. Diba? Kaya meron komedyante, pag napatawa mo sila, okay. Oo, mahirap magpatawa.
Isa sa pinakamahirap sa trabaho ng magpatawa. Yung magpaiyak madali pa eh. Pero magpatawa mahirap. Paiyak, saksakin mo lang yun. Kaya pag napatawa mo yung tao, ayos. Masaya po sila. Lamang ka na Opo. Di ba kahit nga po sa mga komedyante, lamang yung komedyante, example natin yung Dolphy. Hindi naman ka, sabihin ko, gapuhan niya, lalo nung kabataan, di ba, napakanipis. Pero kita niyo mga naging karelasyon niya, di ba? Mga magaganda, Loteski, kung sino-sino, di ba? Hanggang magbitan na siya. Kasi komedyante, Yun yung lamang natin. yun nga po, yung kahit hindi na sa yung pagkakamedyante, pag napatawa yung babae, medyo parang gano'n. Yung misis ko. Sagot ko dahil nakakatawa daw. Joke lang, di pa kabigsan ko yan. Bagay ka pa nga ng ninong eh. Hindi nga po, hindi pa makaya kasi. Di ba po? Magpo 4 years pa lang po. Wala namang sa tagal. Opo. Dumating na yung lamang ko na papakasitan. Kami ho ng misis ko, 18 years na nagsasama, hindi pa rin kami kasal eh. Oo. Opo. Nagplano kami ng kasal, kaya lang, nung ma-discover ko yung buhay niya na naipida ng biyanan ko, ako nagdesisyon na umatras. Opo. Kasi parang hindi ako angkop sa kanya, parang hindi ako tamang niya, di ba? Noong time na yun, parang Ikaw mismo nagpabaya. parang ang dating, duka ako, parang ganon. Yun ang malinaw, duka ako, may kaya siya. Kaya inatras ko yung sabi ko siguro darating yung panahon pag na ako yung isa pa yun kumbaga meron ako pantapat na hindi naman sasabihin ng side niya na mukhang pera ko parang pera gano'n. Kasi medyo may kaya yung misis ko eh. Na hindi naman niya binabanggit nung nagkakilala kami. Yun din ang naging reaction nung biyanan ko noon na baka kaya pinatulan o niligawan parang gano'n dahil alam na mayaman ka. Pero siya hindi naman gano'n ang pagkakaalam ko. Kaya umatras ako. Baka mo pa nung video na. Nagtatampo ka sa kanila. Hindi po, na po ng biyanan ko reveal na po ng biyanan ko rin, okay na kami ng biyanan ko nasubok na rin niya ako kumbaga. Sabi nga niya, siya nagsasabi na nakita niya yung katayuan niya nung time na nagsisimula pa lang siya. Hindi naman siya mayaman na tao, pero nagawa niya umangat. Parang gano'n, nakikita raw niya kung paano ako kumilos gumawa ng Kasi kumbaga kahit simpleng paraan, kahit sa ganitong uri lang nahanap buhay ko, hindi ko naman ginutom yung anak niya. At nagawa ko rin naman bumili ng, ibig sabihin yung simpleng pangarap ng simpleng tao, may sasakyan ka, gano'n, di ba? May kotse ko, may owner ako, may 4 na motor, parang sa iba, ewan ko, para sa akin, kayamanan ko na yun, di ba? Kami kong kasama ng driver, wala nun. May isang motor, isa o 2. Ganon. Hindi nila nakuha sa akin yung gano'n na 4 na motor, isang kotse. So, bagamat sa ganun, pero ibig sabihin, nagawa ko. Hindi puro bote. Di ba? Hindi pa sa iba, puro bote ang naipon eh. Puro inom. Ganon. Ibig ko sabihin, kumbaga, hindi man tayo kumikita ng malaki, kaya naman pala. Diba? Pag talagang gusto mo, yun ang importante, yung talagang gusto mo. Marunong ka humawak ng pera. Hindi ka waldas, di ba? Hindi na po talaga, di ba? Kasi may kumpare ko, inaalo ko, para bili ka ng motor, ayaw. Di para yung malaki bibiling ko, hanggang sa nakailang motor na wala eh. Hanggang pinag-ano na ako, pare, iba na naman mo, isa-isa kang gano'n. Nung pagdating ng panahon, wala. Sila nakikiangkas, nagkukomment. Pero ito lang po ba? Dati po ako sa imprint. Kaya lang mas ako nung nagmaneho na ako ng taxi. Nag-enjoy ka rito. Nag-enjoy ako tsaka mas kumita ako, mas nakakagalaw ako ng lalo nung kalakasan
Ngayon medyo matumal talaga eh. Kaya kong bigyan ng makakain ng hindi maubusan ng, kumbaga hindi hagilapin ng asawa ko yung bigas. Kumbaga kaya ko imbakan ng ilan sa akong bigas. Na ang ulam namin maarte anak ko. Kumbaga pag gulay sa amin tablado Baboy manok yan, lumaki sa baboy manok yan. Plus yung factor na magaling mag-manage yung misis ko sa party sa budget. Importante gano'n, kombinasyon kayo. Ako sa pera, siya sa budget. Kaya niyang dalhin yung budget. Kumbaga, kung kayang hingin sa palengke yung gulay yung bibili mo, hingin mo. Ma-PR, kumbaga magamit ng PR. Maraming kaibigan, kaya yung pwedeng bibilin, hihingin lang niya yun. Akin na lang to gano'n. Paparikado ba? Magugulat ka sa parang sobra yata yan mo. Nahingi ko rin. Ganon tipo. Hindi siya yung tipo na magugutom. Ganun. Mabubuhay siya. Kumbaga parang may kapal na mukha siya yung gano'n. Ako kasi mahihiyain ako sa totoo lang po Yun ang isang ginagamot ko nung pagbablog ko Kaya nung una akong marap sa camera, natapos yung vlog namin sa labas. Pag uwi ko, pasok agad ako sa bike, nagkulong na ako sa kwarto. Parang nanginginig yung katawan ko, tapos tinatanong ko miss ko, ako pa yung kanina. Sabi ko, kaya ko pala makipag-usap sa tao, mag-interview, nang ako nagdadala, kumbaga ako yung host. Hindi yung ako ang tatanungin mo, pag tinanong mo ako, sasagot lang ako. Isang tanong, sasagot. Yung pala ako, kaya ko palang gawin yun. Na hindi ko inisip sa buong buhay ko na kaya ko. Kasi nabuhay ako ng bahay, trabaho lang, gano'n. Ayoko nang kinakausap ko masyado. Pag ako tinanong, siguro patatagalin ko ng mga ilang minuto, puputulin ko na yun. Gagawa na ako ng paraan nun. Alokin mo ako ng inom, dami ko alibay na. Bawal sa akin, di ba kumain? Mag-live, bibigay na lang, alis na ako. Ganun ako. Ayoko rin nung maraming kaibigan, lalo't plastic, isa lang bigyan mo ako, okay na ako. Pero ngayon, nasa social media ka, kailangan mo maraming kaibigan. Di ba? Lahat kung maaari, kunin mo kaibigan para maging followers mo, di ba? Hindi pa pwede yung suplado ka ng isa lang. Hindi ka mabubuhay, hindi asenso yung YouTube channel mo kung ano mo. Kailangan lahat kunin mo kaibigan. Dati hindi parang isa lang, okay na ako yan. Ganun ako Ayoko ng plastic parang gano'n. Pero sa pag nasa social media ka, kahit pinaplastic ka na, okay, ito importante. Oo. Pa-plastikin mo rin kumbaga, parang naunawa mo yung mga lumalabas sa Dito na lang. Dito po. Sa may motor. Okay ba? Nabitin yung usapan. Sige. Magkikita po tayo sa pag napanood nyo mga mo lang po. Sige po. Sige po, thank you po. Mag-comment na lang po kayo ron. Para ma-shoutout. Thank you sir, thank you ma'am. Sige po, thank you po.